Maligayang pagbabalik sa Kay Recaps. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang action at thriller film na pinamagatang God is a Bullet. Sa umpisa ng movie ay makikita ang babaeng tadtad ng tattoo na si Case Hardin. Siya ay isang drug addict at dating kasapi ng kulto na ngayon ay nais bumalik sa normal na buhay. Hindi naging madali sa babae ang pagbabago dahil na rin sa trauma noong siya ay kinidnap ng kulto. Sa kabilang dako ay makikita ang isang pulis na si Bob, mabait ring ama si Bob sa kaisa-isa niyang anak na si Gabby na ngayon ay nakatira sa bahay ng kanyang dating asawa. 5 taon na ang nakakalipas noong maghiwalay sila ng kanyang asawa at ngayon ay may asawa na ang kanyang dating asawa. Ngunit hindi naging maganda ang pagsasama ng bagong mag-asawa at nadadamay na rin si Gabby sa away ng dalawa. Isang araw ay napadaan si Bob sa bahay ng dati niyang asawa at tinawagan si Gabby upang batiin ito ng Merry Christmas. Nang gabing iyon ay nagtataka si Gabby dahil tahimik ang bahay samantalang narinig niyang nag-away ang kanyang ina at stepfather. Titignan niya ang kwarto ng mag-asawa nang bigla ay may tao na pala sa kanyang likuran. Nirape ng mga ito ang kanyang ina at pinahirapan ang kanyang stepfather, pagkatapos ay pinatay ang mag-asawa. Sumunod na araw ay hinihintay ni Bob si Gabby sa simbahan, gaya ng kanilang nakagawian tuwing Pasko. Nag-alala si Bob kaya't kasama ang kanyang dating father-in-law na si Arthur ay tinungo nila ang bahay ni Gabby. Tumambad sa kanila ang wala ng buhay na stepfather ni Gabby at ang kanyang ina naman ay palutang-lutang sa swimming pool. Makaraan ng ilang araw ay inilibing na ang labi ng mag-asawa. Nalungkot si Bob dahil hindi man lang niya natulungan ang kanyang dating asawa at hindi pa niya alam kung nasaan si Gabby. Sa kabilang dako ay makikita namang umiiyak si Case sa rehab center nang mabasa nito sa dyaryo ang pagkidnap kay Gabby. Bumabalik ang alaala ni Case noong siya ay kinidnap ng kulto kaya't kokontakin niya si Bob upang tulungan itong malutas ang kaso. Samantala alam rin ni Bob na si Case ang makakatulong sa kanya upang mahanap si Gabby dahil biktima rin ito ng kidnapping. Subalit ang boss niyang si John ay hindi pinayagan si Bob na kausapin si Case, sa kabila nito ay nakipagkita pa rin si Bob sa babae. Pinakita niya kay Case ang larawan ng bangkay ng stepfather ni Case na may iniwanang baraha ng mga pumatay. Ayon kay Case ang ibig sabihin ng baraha ay paghatol. Ito ay maaaring may nagawang mali para sa kulto ang stepfather ni Gabby. Ngunit bumabalik ang mapait na alaala ni Case dahil sa kanilang usapan kaya't nagmadali itong umalis. Napunta ang eksena noong araw na nais nang umalis ni Case sa kulto. Nagalit ang leader ng kulto na si Cyrus kaya't binugbog nito ang babae. Buti na lamang at dumating ang isa ring miyembro na si Ferryman at pinatigil nito si Cyrus. Kahit si Cyrus ang leader ay hindi ito nangahas na lumaban kay Ferryman at hinayaan na lamang si Case na umalis ng kulto. Sa kasalukuyan ay bumuti na ang pakiramdam ni Case kaya't pinuntahan nito si Bob upang tulungang mahanap ang anak nito. Ayon kay Case ay ang kultong ito ay sa demonyo at kumikidnap ng mga batang babae upang gawing kasapi o kaya ay isakripisyo sa kanilang Diyos-Diyosan. Nagpaalam si Bob kay Arthur dahil ngayon ay may paraan na siya upang sagipin si Gabby. Natakot si Arthur sa kung anong mangyayari sa mag-ama, ngunit hindi rin niya napigilan si Bob sa nais nito. Sa sasakyan ay naikwento ni Case na ginawa siyang parausan ng mga lalaki sa kulto kaya't ganun na lamang ang trauma na kanyang nararamdaman. Nakarating ang dalawa sa bahay ni Ferryman, kahit kasapi ng kulto ay mabait na tao si Ferryman. Nagpanggap silang sasali si Bob sa kulto kaya tinatuan ni Ferryman ang katawan ni Bob matapos ito ay tinanong nila kung nasaan si Cyrus. Hindi nagdalawang isip si Ferryman na sabihin kung saan nila mahahanap ang leader ng kulto. Sa kabilang dako ay makikitang lasing si John kasama ang asawang si Maureen. Napag-usapan ng mag-asawa ang determinasyon ni Bob na hanapin ang kanyang anak. Nabanggit ni Maureen na dati niyang karelasyon ang stepfather ni Gabby kaya't sinaktan ito ni John. Habang bumabiyahe naman ay tinanong ni Bob ang mga impormasyon tungkol kay Cyrus. Ayon kay Case si Cyrus ay isang gangster at drug addict simula ng bata pa lamang ito. Maraming illegal na gawain si Cyrus at napatay rin nito ang isang taong mahalaga sa kanya. Na-stress si Cyrus sa kanyang nagawa kaya't nagdesisyon itong bumuo ng isang kulto. Nagpahinga muna ang dalawa at naitanong naman ni Bob kung bakit nagdesisyon si Case na umalis sa kulto ni Cyrus. Lagi palang naaalala ni Case ang kanyang ina na ilang taon na niyang nakikita, minsan pa nga ay natatawag niya ang tao sa pag-akalang ito ang kanyang ina. Mula noon ay nais na talagang umalis ni Case sa kulto upang hanapin kung nasaan ang kanyang ina. Kinagabihan ay tumungo sila sa isang satanic bar kung saan ay makikita ang mga kabataang wala na sa tamang kaisipan. Hinanap nila ang isang tauhan ni Cyrus na nagngangalang Arol.
Si Arol ang may-ari ng bar at pinakita ni Case ang injection mark sa kanyang kamay upang patunayang miyembro pa rin siya ng kulto. Nang makita ito ay nadismaya si Bob dahil hindi pa rin pala tuluyang tumiwalag si Case. Pinaliwanag ni Case na isa lamang mangustin extract ang kanyang itinurok upang mapaniwala si Arol. Ayon sa impormasyong galing kay Arol ay pupunta sa bar na iyon si Cyrus. Samantala tumungo naman si Maureen sa bar ni Arthur na bugbog sarado. Isinumbong ni Maureen kay Arthur ang ginawa sa kanya ni John nang aksidente niyang masabi ang tungkol sa kanila ng stepfather ni Gabby. Sa kabilang dako ay tumungo naman sa isang bar si Bob at nakita niya ang isang tauhan ni Cyrus. Hindi sila nagsayang ng oras at agad sinundan ang lalaki. Nakita nila si Arol na kasama ang 3 tauhan ni Cyrus kung saan ay binalita nitong bumalik si Case. Nang marinig ito ay nagulat ang isang tauhan ni Cyrus na si Gutter, kaya't agad nitong tinawagan ang kanyang boss. Muling umalis ang mga tauhan ni Cyrus at nagdesisyon si Case na mag-isang sundan ang mga ito. Hindi mahanap ni Bob si Case kaya't kung saan-saan niya hinanap ang babae. Sa kasamaang palad ay nakita siya ng miyembro ng kulto at pinaputukan siya ng mga ito. Nasugatan si Bob sa pangyayaring iyon kaya't mag-isa niyang inayos ang kanyang tama. Nakuha naman ng kulto si Case at dinala ito kay Cyrus kung saan ay walang awa nitong binugbog ang babae at makikitang galit pa rin si Cyrus sa kanyang pag-alis dati. Naghihinala rin si Cyrus na sinasadyang pabalikin ni Arol si Case upang makuha ni Arol ang kanyang posisyon bilang leader. Upang makumpirma ang kanyang hinala ay inutusan ni Cyrus si Case na patayin si Arol. Ngunit hinamon na lamang ni Case si Cyrus at Arol na barilin ang kanilang sarili. Samantala patuloy namang hinahanap ni Bob si Case hanggang sa makita niya ang jacket nito na suot ng matanda. Tinanong niya ang matanda at dinala siya nito sa isang club kung saan ay nakita niyang pinagsasamantalahan ng mga gangster si Case. Gamit ang shotgun ay pinagpapatay niya ang mga gangster. Dinala niya si Case sa isang hotel at doon na sila nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap kay Cyrus. Dito ay tila nagiging malapit sa isa't isa ang dalawa at makikita ang pagmamalasakit ni Bob sa babae. Makalipas ang ilang araw ay muli nilang nakita si Arol. Tinanong nila kung nasaan si Cyrus, walang balak si Arol na sabihin kung nasaan ito kaya't binugbog ito ni Case. Pinigilan ni Bob si Case na patayin si Arol dahil ito lamang ang kanilang pag-asang mahanap si Gabby. Sa kasamaang palad ay nagawang tumakas ni Arol sa dalawa. Sumunod na araw ay dinala ni Case si Bob sa isang building kung saan isinasagawa ang ritual ng kulto. Muling bumalik ang alaala ni Case kung saan ay pinahirapan siya ni Cyrus at muntik pang patayin bilang sakripisyo. Sa kanilang paglalakad ay isang lalaki ang sumugod kay Case at sinubukan nitong patayin ang babae. Buti na lamang at may lakas rin si Case upang protektahan ang sarili at patayin ang kalaban. Ayon kay Case ang mga babaeng kinikidnap ng kulto ay dinodroga ng mga ito, matapos pagsamantalahan ang babae ay papatayin na lamang. Ngunit hindi lahat ay pinapatay ng kulto dahil ang iba ay ginagawang katulad ni Case bilang prostitute na binibenta sa mga mayayamang tao. Nagalit si Bob sa kanyang mga nalaman kaya't sinunog niya ang building. Nakita ni Cyrus ang pagkasunog ng kanyang building at sinabi ni Arol na ito ay kagagawa ni Case. Naghihinala si Cyrus na may kinalaman si Arol sa nangyayaring ito. Sa loob ng building ay marami pang mga droga at inutusan ni Cyrus ang isa niyang tauhan na injekan ang isang ahas upang maging mabangis ito. Nais niyang gamitin ang ahas na ito upang patayin si Bob at Case kaya't inutusan niya ang isang tauhan upang ilagay ito sa sasakyan ng dalawa. Kumakain sa isang restaurant si Bob at Case. Dito ay inilabas ni Case ang isang bala. Para kay Case ay ang bala ang nagsasabi kung mabubuhay ang isang tao o mamamatay na ito. Matapos kumain ay bumalik si Bob sa kanyang sasakyan. Magsisindi sana siya ng sigarilyo, ngunit bigla siyang kinagat ng ahas sa binti at leg. Buti na lamang at nagawa niyang patayin ang ahas. Nakita niya ang isang tauhan ni Cyrus kaya't agad niya itong hinabol. Dumating si Case at binaril nito ang lalaki at agad tinuluyan. Bumagsak naman si Bob dahil umepekto na ang kamandag ng ahas. Dinala ni Case si Bob sa bahay ni Ferryman dahil ito lamang ang nakakaalam sa antidote. Tinurukan ni Ferryman si Bob ng antidote at pinayuhan si Case na hintayin na lamang itong magising. Sumunod na araw sa paggising ni Case ay nakita niyang gising na rin si Bob at wala ng epekto ang kamandag. Labis na nagpasalamat ang dalawa kay Ferryman at ngayon ay muli silang magpapatuloy sa paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay ay nakita nila ang isang kasapi ng kulto na nagngangalang Lina na best friend rin ni Case. Ngayon ay nais sumama sa kanila ni Lina upang makapaghiganti kay Cyrus. Samantala tumungo naman si Arthur sa bahay ni John at sinugod ang pulis. Ito ay dahil sinabi umano ni Cyrus kay Arthur na si John ang may pakana ng krimen sa pamilya ni Gabby. Narinig ni Maureen ang usapan ng dalawa, ngunit hindi niya kilala ang sinasabing Cyrus. Dito ay sinabi ni Arthur kung anong meron sa kanila ni Cyrus at John.
Binenta pala ni Cyrus ang lupa nito kay Arthur at John, na pagkasunduan ng dalawa na magtayo sa lugar na iyon ng mga bar. Hindi pumayag ang ina ni Cyrus na ibenta ang lupa, nagalit si Cyrus at pinatay nito ang kanyang ina. Gamit ang kamay ng kanyang ina ay napirmahan ang deed of sale. Walang magawa noon si Arthur at John dahil idadamay sila ni Cyrus sa kasong murder. Hindi nagustuhan ni Maureen ang kanyang mga nalaman kaya tuluyan na nitong pinatay si John. Samantala kinontak naman ni Bob at Case si Cyrus gamit ang cellphone ni Lina. Dito ay sinabi ni Cyrus na kung nais nilang makuha si Gabby ay kailangan nilang ibalik ang perang ninakaw ni Arol. Nang marinig ito ay nagalit at nagwala si Lina kaya't pinalabas ito ni Bob ng kwarto. Kinagabihan ay nakipagkita si Case sa isang tauhan ni Cyrus na in charge sa pagbabantay sa mga kinidnap na babae. Nangako si Case na babalik kay Cyrus kung ibabalik ng mga ito si Gabby sa kanyang ama. Hindi alam ni Bob ang ginawang ito ni Case at pumayag naman ang tauhan ni Cyrus. Matapos ito ay tumungo ang dalawa sa bahay ni Arol, mahigpit ang bantay roon upang masigurong wala silang dalang armas. Subalit may nakatago palang baril si Bob at sa pagdating ni Arol ay agad niyang pinagbabaril ang mga tauhan nito. Itinulak niya sa swimming pool si Arol at tuluyan na itong pinatay. Sumunod na araw ay dinala nila sa napag-usapang lugar ang pera na nakuha sa bahay ni Arol. Ayon sa kasunduan ay muling kukunin ni Cyrus si Case, ngunit hindi pumayag si Bob dahil hindi niya alam ang napag-usapan. Nagalit si Cyrus sa pagtutol ni Bob kaya't pinatay nito si Lina upang magsilbing babala sa hindi sumusunod sa kanya. Binago nila ang kasunduan at ngayon ay ibibigay ni Bob ang kalahati ng pera at ang kalahati ay kapag pinalaya na si Gabby. Pumayag si Cyrus at binigay ang lokasyon na kanilang pupuntahan. Ngunit bago umalis ay sinabi ni Cyrus na kilala niya si Arthur at John, kalakip nito ang katotohanang may kinalaman ang dalawa sa pagkidnap kay Gabby. Pinigilan ni Bob ang kanyang sarili na magpadala sa emosyon dahil sa ngayon ay kailangan muna niyang mailigtas ang kanyang anak. Dumating si Case at Bob sa nasabing lokasyon kung saan ay ibinigay nila ang kalahati ng pera ayon na rin sa napag-usapan. Naroroon na rin si Gabby kaya't agad itong pinuntahan ni Bob at niyakap ang kanyang anak. Ngunit nagpaputok ng fireworks si Cyrus bilang tanda ng pag-atake kina Bob. Sumugod si Gatter at ilan pang tauhan ni Cyrus habang dinala naman ni Bob si Gabby sa ligtas na lugar. Nakiusat si Gabby sa kanyang ama na patayin ang lahat ng mga nagpahirap at kumidnap sa kanya. Ito rin talaga ang plano ni Bob at sinimulan niyang harapin ang mga miyembro ng kulto. Isa-isa namang pinabagsak ni Case ang mga kalaban at pinagbabaril ang mga ito. Sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Gatter at nahirapan itong huminga. Si Bob naman ay nabugbog ng isang kalaban, sinubukang lapitan ng kalaban si Gabby buti na lamang at nagamit niya ang baril ng kanyang ama. Narinig ni Gatter ang putok ng baril kaya't hinanap kung saan ito galing. Paglapit nito ay binaril ito ni Gabby at agad namatay. Nahuli si Gabby ng isa pang kalaban buti na lamang at dumating si Bob at pinatay ito. Dahil sa natamong mga tama mula sa kalaban ay nawalan ng malay si Bob. Kinaumagahan ay dumating ang isang helicopter kaya't nakahingi ng tulong si Gabby. Makaraan ng ilang araw ay nakabawi na ng lakas si Bob at tumungo siya ng FBI. Dito ay nakita niya si Maureen at Arthur na inimbestigahan dahil sa pagkamatay ni John. Dumating rin si Case upang magbigay pahayag sa mga krimeng nagawa ni Cyrus at kulto nito. Matapos ang pagdinig ng kaso ay tinanong ni Bob si Maureen kung anong nangyari kay Bob. Dito ay sinabi ng babae na wala siyang alam sa pangyayari. Itinanggi rin ni Arthur na may koneksyon ito sa kulto ni Cyrus. Alam ni Bob na nagsisinungaling ang dalawa at nais na niyang patayin ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Matapos ang mga pangyayaring ito ay nagpaalam muna si Case kay Bob. Dito ay ibinigay ni Bob kay Case ang address ng ina nito kaya't ganun na lamang ang pasasalamat ng babae. Nang gabing iyon ay tumungo si Case sa isang hideout ni Cyrus. Tumungo siya sa itaas at doon ay hinintay na dumating si Cyrus. Hindi agad pumunta roon si Cyrus kaya't isang linggong naghintay si Case. Nang dumating si Cyrus ay agad lumabas si Case at tinutukan ito ng baril habang umiihi ang lalaki. Pinaupo ni Case si Cyrus at doon ay inilabas niya ang lahat ng sama ng loob. Pagkatapos ay tuluyan na niyang pinatay ang leader ng kulto. Nang makarating sa otoridad ang krimen ay inutusan ng FBI si Bob na puntahan ang crime scene. Sa crime scene ay nakita ni Bob ang isang baraha na nangangahulugang nagtagumpay si Case sa kanyang paghihiganti. Matapos ito ay tumungo naman si Case sa kanyang ina na noon pala ay meron ng bagong pamilya. Nang makitang masaya na ang kanyang ina ay nagdesisyon na si Case na huwag na lamang itong gambalain. Nakipagkita si Case kay Bob at nagdesisyon ang dalawa na magsama at dito nagtapos ang movie.